Sugatan ang grade 11 student, baby girl. Sugatan nga po ang grade 11 student matapos pagsasaksakin ang kanyang kaeskwela sa Cavite City. Grade 11 din at kapwa 18 anyos naman ang nanaksak. Nangyari po ang krimen sa loob mismo ng Cavite National Senior High School. Ayon sa principal, break time noon ang magpambuno po ang suspect at biktima sa second floor hanggang sa mauwi na nga po ito sa pananaksak. Isang gurong umawat sa dalawa at agad na isugod sa ospital ang biktima habang binibitbit ang suspect sa guidance office at ipinatawag nga po ang magulang. Ang tingin ng mga otoridad, away ng dalawang grupo ang ugat ng gulo. Nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect. Humingi siya ng tawad sa biktima at mga magulang nito. Ayon po sa principal, mahigpit ang kanilang seguridad. Itinago raw ng suspect ang patalim sa kanyang sapatos kaya naipasok ito sa eskwelahan. Samantala, bangkay na po na matagpuan ang nawawalang transgender doon sa Saragosa sa Nueva Ecija. Huli mo nung nakita ang biktimang si Bella kasama ang kanyang ex na si Elias Baby Boy hanggang sa natagpuan na lamang siya sa irigasyon sa bukid. Ayon sa mga otoridad, nakatali ang mga paa ni Bella at may pabigat na bato para hindi lumutang. Inaresto naman ng mga pulis si Elias Baby Boy. Sa paunang investigasyon ng mga pulis, posibleng nagawa ng suspect ang krimen dahil sa selos. At aminado naman daw ang suspect na nakasama niya ang biktima noong araw na ito'y mawala. Pero tikom ang kanyang bibig kung siya ang may gawa ng krimen. Maharap ang naturang baby boy sa reklamong murder. Samantala, patay naman po ang 3 miyembro ng pamilya sa pananaksak. Diyan naman po yan sa Talisay sa Batangas. Kabilang po sa nasawi ang mag-ina at ang 2 taong gulang na batang lalaki na anak at apo ng mga biktima. Sa investigasyon, Biyernes nga po ng gabi ng looban ng suspect ang bahay ng mga biktima at pagsasaksakin ng mga ito. Agad namang nagkasa ng follow-up operation ng mga pulis at inaresto ang suspect. Napag-alamang kinakasama siya ng kapatid ng isa sa mga biktima. Ayon sa mga pulis, posibleng minasaker ng suspect ang pamilya para hindi mabunyag ang isa pang krimen na ginawa nito. Nakatakda kasi siyang kasuhan dahil nga sa panghahalay nito sa isa sa mga anak ng nasawi. Tumanggi namang magpa-interview sa harap ng kamera ang suspect pero inamin niya ang krimen. Nakakulong na sa Talisay Municipal Police Station ang suspect at sasampahan ng mga kaukulang reklamo.